Nang maganap ang World War II noong 1940, maraming bansa ang naapektuhan at kasama na ang Pilipinas sa mga bansang ito. Nasakop ang Pilipinas noong taong 1942, ilang buwan matapos nangyari sa pag-atake ng mga Japanese Army sa Pearl Harbor sa Hawaii. Hindi lamang mga sundalong Amerikano at Pilipino ang nakidigma sa mga mananakop, kundi pati mga ordinaryong tao na gustong makamit ang kalayaan ng ating bansa. Sa video natin ngayon, aking ipakikilala ang isa sa ordinaryong mamamayan na naging espiya ng mga Amerikanong militar sa ating bansa. Alam naman natin na hawak pa rin tayo ng Amerika kaya katuwang ng mga Pilipino ang Amerika na nakipagdigma sa mga Hapones noong ikalawang digmaan. Ang taong ito ay mayroong malubhang karamdaman at hindi ito naging hadlang sa kanya para gampanan ang naatang sa kanya na trabaho. Sa makatuwid, itong sakit pa niya ang nagbigay ng malaking tulong para magampanan ang pagiging espiya niya. Kilalanin natin ang babaeng espiya ng Pilipina na nagbigay at nag-iwan din ng magandang kasaysayan sa ating bansa. Ano nga ba ang historya ng buhay ng magaling na espiya na si Josefina Guerrero? Simulan na natin! Histeryo. Ang bida natin na si Josefina Guerrero ay isinilang noong August 5, 1917 sa Lucban, Quezon Province. Isa siyang reliyosong tao at isa siya sa tagahanga ni Joan of Arc. Si Joan of Arc kasi ay isang reliyosong babae at national hero ng France. Sa biglang pagkamatay ng kanyang magulang, ay kinuha siya ng The Sisters of the Good Shepherd. Ito ay grupo ng mga madre sa isang kumbento. Nasa edad 10 na siya nang nagkasakit siya ng tuberculosis at kinuha siya ng kanyang lolo't lola sa kumbento upang sila ang mag-alaga sa kanya dahil hindi siya kaya alagaan ng mga madre roon. Ipinadala siya sa Manila nang siya ay gumaling upang makapag-aral sa kumbento. Masigla at masiyahin siya. Nahilig siya sa sining, tula at musika. Naging aktibo din siya sa palakasan at mahilig siyang magpantasya at mag-isip ng mga kwento na siya ang bida. Sa edad na 16 na taon, kinasal siya kay Renato Maria Guerrero na isang medical student na nasa edad na ng 26 noong April 21, 1934 at after 2 years, nagkaroon sila ng anak na babae. Nang umedad na siya ng 23, na-diagnose si Josefina na tinatawag na Hansen's disease o leprosy noong 1941. Ang leprosy o ketong ay isang matagalan na infeksyon na bakterya na tinatawag na Mycobacterium lepromatosis na maaaring humantong sa pinsala sa mga ugat, respiratory tract, balat at mga mata. Ang sakit na ito ang naging dahilan ng pagkahiwalay niya sa kanyang anak dahil inilayo agad ito ng kanyang asawa dahil sa nakakahawa ang kanyang sakit. Ang pinakamasakit ay hindi na niya muling nakita ang kanyang mag-ama. Dahil sa sakit na ketong na lumaganap sa buong mundo at isa na nga ang Pilipinas ay nilalayo ang mga taong meron nito at ipinapatapon o dinadala sa mga liblib na lugar. Napanatili naman ni Josefina na mawala ang kanyang mga sugat. Ngunit nang sakupin ng Hapon ang Pilipinas, nagsimula na mawala ng mga access sa mga gamot na ginagamit niya sa kanyang sakit. Kaya, unti-unti na naman bumalik ang kanyang mga sugat. Nawalan siya ng pag-asa, kaya naisip niya na kung mamatay naman siya, kailangan niyang gumawa ng isang bagay nang may karangalan naman siyang magagawa. Kaya lumapit siya sa isang kaibigan at sinabihan niya ito na gusto niyang maging sundalo, kaya ibinigay sa kanya ang taong pwede niyang malapitan para maging sundalo siya. At the time ay nasa edad pa lamang siya ng 24. Nang matagpuan na niya ang taong pwede magpasok sa kanya sa militar, ay tinanggihan siya nito dahil bata pa daw siya. Ngunit sinabihan niya ito na
Magugulat ka sa magagawa ng mga bata. Katulad ni Joan of Arc, ay bata pa lamang naging matagumpay ito sa pagiging sundalo nito. Si Joan of Arc kasi ay naging magaling na sundalo sa edad na 14 na taon pa lamang. Kaya siguro naging inspirasyon nito ni Josefina Guerrero. Tinanggap siya pero bilang espiya lamang. Nagtatrabaho siya bilang tagahatid ng mga mahalagang balita at mag-espiya sa mga kalaban. Kabisado niya ang mga itsura ng mga Japanese army at inuulat niya ang mga galaw nito sa kanyang mga kakampi. Nang lumala pa ang sakit ni Josefina ay mas iniiwasan siya ng mga sundalong Hapon, lalo na kapag nalalaman nito na may malubha siyang sakit na kinatatakutan ng mga ito at iniiwan na lang siya ng mga ito. Dahil sa iniiwasan siya ng mga Hapon, kaya mas magagawa at nakakakuha pa siya ng mga mahalagang impormasyon, halimbawa na rito na kung saan ang mga kuta ng mga Hapon, saan nakatago ang mga armas ng mga ito at mga plano nito sa paglusob laban sa Amerika. Makalipas ang ilang buwan, binigyan ng mapanganib na misyon si Josefina. Ang kanyang misyon ay dalhin ang mapa ng minefields sa America headquarters sa Bulacan. 56 kilometers ang layo nito mula sa Manila. Nakakatulong kasi ang mapa para sa kaligtasan ng mga Amerikano para makaiwas sa mga patibong ng mga Hapon at wakasan na ang pananakop ng mga ito. Naglakad siya ng 40 kilometers at nakarating siya sa bayan ng Hagonoy at ang madadaanan niya ay isang active combat zone. Nang makarating siya sa Hagonoy, sumakay siya ng bangka at naglakbay siya at nakaiwas din siya sa mga pirata na roon at binaybay niya ang 13 kilometers sa ilog para makarating sa last destination niya. Nakita niya na nagsimula na ang mga Amerikano na sumulong patungong Malolos at nasa Kalumpit, Bulacan na siya. Para maiatid ang mapa sa pinuno ng troop, dumiretso na siya patungong Malolos, Bulacan. Nang nakarating na siya at inabot niya agad kay Captain Blair ng 37th Infantry Division ang mapang magiging gabay ng buong grupo. Dahil sa mapa na kanyang naihatid, noong September 21, 1944 ay nagamit nila ito upang simulan ang paglusob at durugin ang mga Hapon sa Manila Harbor. At nangyari nga ang tinatawag na The Battle of Manila. Maraming nasaktan at namatay sa laban na ito. Pero ito naman ang naging daan para manalo ang Pilipinas at Amerikano laban sa mga Hapon. Natapos ang gera noong 1945. Dahil sa sakit ni Josefina ay pinadala siya sa Tala Leprosarium sa Novaliches. Ito ay isang institusyon para sa mga may sakit na keto. Kaso, ang pasilidad sa institusyon ay napakarumi, walang tubig at kuryente, at 4 lamang na nurse ang nangangalaga sa 650 na pasyente. Inilaan niya ang kanyang oras para tumulong sa pasilidad. Naglilinis siya at gumagawa ng mga kabaong para sa mga namatay. Dahil sa kondisyon ng institusyon, gumawa siya ng liham sa isang kaibigan sa US na may koneksyon sa Leprosarium Institution sa Amerika. Ang sulat niya ay nakarating sa chaplain sa Carville National Leprosarium sa Louisiana sa Amerika, kaso sadya itong kumalat at umabot ito sa lokal na publication sa Manila Times. Ang mga pangyayari sa Tala Institusyon ay in-expose ni Arsenio Lacson at na front page pa ito sa mga pahayagan, kaya napansin ang institusyon at nabigyan ito ng maayos na kagamitan, inayos at nilinis ang lugar. Dahil sa tagumpay sa medical sa Carville National Leprosarium sa Amerika sa paggamot ng ketong, nagkaroon ng pag-asa si Josefina Guerrero at kumuha siya ng visa patungong Amerika upang doon magpagamot, at siya ang kauna-unang dayuhan na makapasok sa Carville National Leprosarium noong taong 1948. Ang sakit niya ay kailangan ng gamutan na aabot ng 9 na taon. Gumaling siya sa sakit at nakalabas siya noong taong 1957.
Naging aktivista siya para sa mga taong minamaliit o pinangdidirian ang may sakit na ketong at maraming sumuporta sa kanya rito. Nang gumaling siya, naghanap siya ng trabaho kaso sa tuwing malalaman ng mga magiging employer niya ang history ng kanyang sakit ay tinatanggihan at pinapaalis siya. At naging isa siya sa mga dayuhan na kailangan i-deport at ibalik sa bansang pinanggalingan niya. Dahil maraming sumuporta sa kanyang mga lawyer at mga sundalo, nag-apila sila na bigyan siya ng residential visa at nangyari nga ito noong taong 1967. Naging normal na muli ang kanyang buhay at nagkita sila ng kanyang anak isang beses sa US. Kinasal siya muli at hindi na muling bumalik pa sa Pilipinas. Yumaw siya sa George Washington University Medical Center sa Amerika noong June 18, 1996 at nailibing siya sa Mount Olivet Cemetery. Noong taong 1948, nabigyan siya ng karangalan na Presidential Medal of Freedom with Silver Thumb. Hindi makakailang magagawa lahat ng isang bagay kung ikaw ay may pagpupursige, kahit merong kapang kapansanan na iniinda, pero nagawa ito ni Josefina Guerrero. Sa kanyang ginawang katapangan, siya pala ang magiging dahilan upang matapos na ang pananakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaan. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito useful sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?